Okay guys, ayun. Kung napansin nyo, hindi ako nakakapag-vlog, no? Yung daily live natin. Bakit ho, mga kababayan? Kasi madaming inaasikaso talaga. Dito sa lumang gym at saka doon sa bagong gym. So ngayon, magbibigay lang ako ng reaction, mga boss chief amo sir. Doon po sa Abante, Duterte Pulong, tapos Abante, no? So, sa madaling salita ho, Benny Abante nagbigay ng kanyang pahayag na hindi niya susuportahan si Sara Duterte sa presidential election po sa 2028, which is hindi naman ho nakakabigla, mga kababayan. Naknamputan nga ng mga DDS to. Ginagawan pa ng issue. Hindi nakakabigla kasi alam naman ho natin na matagal ng bumabanat din at kritiko itong si Congressman Benny Abante dito sa kay Inday Sara Duterte at hindi siya believe dito kay Sara Duterte. Tapos ang ginawa naman ni Sara Duterte nung panahon ng 2025 election, di ba pinuntahan pa niya yung distrito ni Abante. Tapos pumanik siya sa entablado, tapos didila yung picture ni Benny Abante na kinuha po doon sa Facebook page na naka-public naman po, ginawa ng issue na kesyo daw yung ganito ba yung pastor nyo, ganito ba yung kandidato ninyo. Kaya lang ho, mga kababayan, ang masaklap ayun, pasok pa din si Abante sa Congress. Ngayon nang gagalaiti ho si Paulo Duterte, aka Boy Saksak, no? Or aka Boy Absent sa Kongreso, mga kababayan. Ang gagalait kesyo daw yung pastor na ganito, ganyan, kung makapagsalita, akala mo ang galing-galing or ang buti-buti. Ngayon ho, mga kababayan, siyempre, bilang anak, hindi pumayag yung si Princess Abante. Bumanat, rumesbak din dito kay Pulong Duterte. Ano sinabi? Kumbaga, magtrabaho na lang daw. At wag yung puro absent. Kasi nga naman ho, mga kababayan, sa Congress, laging sinasabi, laging walang Pulong Duterte, walang mga Duterte, pala absent daw ho, mga kababayan, mga boss chief amo sir. Di ba? Totoo naman po yun. Nagnanasa siya ang vice-presidente na yung kapatid niyang si Pulong Duterte ay maging House Speaker. Tapos, House Speaker hindi pumapasok, laging absent. Anak ng putik na yan. Mas madami pa yata yung attendance ho, mga kababayan, doon sa loob ng beer house. O di ba? Yung huling issue ni Pulong Duterte, mananaksak ng bugaw doon sa beer house. Nakuha na ng video, baliktad yung yung panaksak. Di ba? Baka ang iniisip o ang gusto ng Vice Presidente maging beer house speaker si Paulo Duterte. Ano po? Mo, ang dami-daming mga issue talaga ng mga Duterte. O isama mo na yung 51 billion na naging pondo ni Pulong Duterte para sa Davao nung panahon ng tatay niya. 51 billion yun hindi pa rin na-resolba yung mga pagbaha diyan sa Davao ho. Di po ba, mga kababayan? Sandali, pakita ko. Maputol ko, pakita ko. Ayan yung dating gym, no? Na ngayon inaayos namin kasi nilipat na namin sa mas malaki. Di ba? Mga bossing, yung mga issue sa kanila, mga 51 billion, hindi naman nila nasasagot yung mga 125 million confidential funds na naubos 11 days. Tapos nung ipinatawag yung mga staff ni Vice Presidente Sara Duterte, nabubuko. Kaya ginawa? Mga umarte na lang po, kesyo masakit ang dibdib, kesyo ganito, kesyo ganyan. Nahalata ho sila, mga bossing. Di po ba? Eto naman, siyempre, palaban din ho si Princess Abante, na anak ni Congressman Benny Abante. Hindi porket mga Duterte kayo, aatras kami sa inyo. Di ba?
Nung naging, actually hanggang ngayon yata, speaker pa din yata, o kung di ako nagkakamali, baka mali ako, baka wala na, hindi na, si Princess Abante, talagang bumabanat. Talagang nakikipagsabayan ho kay Sara Duterte na Vice Presidente at sa mga Duterte ho, mga kababayan. Kala siguro nila aatrasan sila. O, di po ba? Ngayon, balik tayo doon sa pagsuporta ni Benny Abante. Sa hindi pagsuporta ni Benny Abante kay Vice Presidente. Walang ano doon, walang nakakagulat doon dahil ever since naman pati sa Quadcom talagang madaming mga katanungan at madaming hindi sinasagot ang Vice Presidente. Di po ba? At yun, bilang isang Pilipino, mga kababayan, may karapatan tayo na mamili kung sino yung kandidato para sa 2028 po. Ganun din, si Congressman Benny Abante. Di ba? Galit kasi yung mga Duterte pag ini-issue sila. Although, ang nakikita naman ho natin sa kanila, mga kababayan, walang mga maisagot. Puro lagi, paulit-ulit, pinupolitika sila. Puro lagi ang sinasabi, ako po kasi ang pinakamataas, ang pinakamalakas na kandidato sa 2028. Kaya po yung mga yan palagi akong palagi akong ini-issuehan ng ganyan. Pero totoo, nag-hire na ng 16 na lawyer, wala pa ding depensa. Kaya ito, mga kababayan, papasok na yung mga impeachment. Kaya sabi ng vice, tatakbo ako sa 2028 para yun po ang magiging dahilan nila. No? Para yun yung magiging dahilan nila kapag nagtuloy-tuloy yung impeachment, mga bossing. Kaya lang ako ini-issuean ng mga ganyan. Kaya lang ako ginaganyan kasi nag-declare na ako ng pagtakbo sa pagka-presidente sa 2028. Pero totoo, wala akong mga depensa yan. Tapos ito pa, NBI. Inciting to sedition, tsaka grave threat. Kumbaga, ikakaso o ikinaso na yata kay Sara Duterte dahil sa pagbabanta sa buhay. Parang ang tingin ko kasi sa mga ito, yung tipo bang dadaragin ka or pag inunahan ka ng sindak nila at nagpasindak ka, wala na. Sisindakin ka nila habang buhay. Pero kapag hindi ka nagpasindak, wala. Atras naman din ho. Di ba mga DDS, ganun kayo? Maninindak, pero pag hindi nagpasindak, wala. Atras din yung yagballs ninyo.